Parami na ng parami ang mga bumabiyahe pa probinsya para sa Semana Santa. Ang mga otoridad todo bantay sa seguridad sa mga terminal ng bus, paliparan at pantalan. Nagsasagawa rin ng drug testing sa mga driver at konduktor ng bus. Makibalita tayo kay Rafi Tima. Simulan na ng biyahe ngayong araw ng mga uuwi sa kani-kanilang probinsya para sa Semana Santa. Pero bago lumarga ang mga bus, sumailalim muna sa drug testing ang mga driver at konduktor. Gaya sa Araneta Center Bus Terminal sa Quezon City. Pinangunahan niya ng PDEA, LTO, LTFRB at PNP. Ayon sa PDEA, 18 terminal ng bus ang susuyurin nila para sa simultaneous drug testing ngayong araw. Noong nakaraang taon, 50 ang nag-positive sa drug test mula sa 4,000 sumailalim dito. Ang tanong, pwede ba ang mandatory drug test? Ayon sa ahensya, pwede naman. Nakasaad yan sa Anti-Drunk and Drug Driving Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ang mga driver, nakiisa naman para na rin daw sa seguridad ng kanilang mga biyahe. Sa Batangas Port, tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga bakasyonista. Karamihan sa kanila, patungong Mindoro, Puerto Galera at iba pang probinsya. Kaya naman puspusan ang paghihigpit ng seguridad sa pantalan. Kinukumpiska ng mga otoridad ang mga bawal katulad ng lighter. Bukod sa nagkalat ng mga tauhan ng Coast Guard, Marina at Port Police, nagtayo rin ng help desk para sa mga pasahero. Ayon sa Philippine Ports Authority, pumalo na sa halos 15,000 ang mga outbound passengers o yung mga tumawid ng dagat sakay ng fast craft at ro-ro vessels simula noong nakaraang Lunes. Ganyan din ang sitwasyon sa NAIA Terminal 3 ngayong araw. Bagaman mahaba ang pila, umuusad naman. Pero gaya ng dati, mahigpit din ang seguridad sa paliparan. Maayos naman daw ang sitwasyon ayon sa Airport Police. Pero hindi raw sila makakampante at mananatili silang naka-heightened alert. Mahaba naman ang naging pila ng mga pasahero sa mga bus augmentation ng MRT sa North Avenue Station. Tigil operasyon ng tren ngayong Holy Week para sa isasagawang maintenance work. Ang ilang pasahero hindi na napigil ang uminit ang ulo dahil sa 2 oras daw silang naghihintay para sa bus. Madalang daw kasi ang dating ng mga ito. Ang pasahe para sa mga augmentation bus, kapareho lang sa MRT. Yung mga ayaw pumila, pwede naman daw sumakay sa mga regular bus. Humingi naman ng pasensya si DOTR USEC for Road Transport Mark De Leon. Anya, para naman ito sa ikaayos ng MRT. Pero aminado siyang kulang ang 170 bus na dineploy ngayong araw. Kailangan lang daw ng kaunting pasensya. Ang nakikita namin problema dito yung quick turnaround. Hirap makabalik yung mga bus. So pag-uusapan namin yan, yung mga ganyang detalye. Bagya namang bumigat ang daloy ng trapiko kaninang umaga sa southbound lane ng NLEX sa bahagi ng Balintawak. Pero nanatiling banayad ang daloy ng trapiko sa northbound lane at sa iba pang toll connection points. Ayon sa NLEX Traffic Tollways Management Corporation, Lunes kasi at karamihan ay may pasok pa kaya ganito pa ang sitwasyon. Pero asahan na raw nilang dagsa ng mga babiyahe sa mga susunod na araw. Rafi Tima, GMA News.